And hello guys, and again, Carlos family, I hope you're all doing well. And for today's video, nandito kami sa Chinatown, Bangkok. So, ito po yung sweet time. And ito yung, it looks like halo-halo, but actually it's not. Ito po yung taro flavor na medyo sweet but not too sweet. It's a series of street food carts na they serve Chinese style sweet soup that's perfect way to cool down. So it's a large variety of choices, and it's really up to your own taste as to what you want to order. So per order is 55 baht, but it depends kung gaano kalaki or yung sizes ng mga gusto nyong orderin. So, ayan. Walang masyadong tao. We were able to buy and to eat just right in front of the cart at that time kasi walang masyadong tao dahil medyo maaga pa. So, we walked, and then, ayan, nakita namin yung veggie balls naman. This is, ito po yung mixed fruits na sinishape nila ng medyo malalaking parang bola, and then they will fry it at ayan, bibilin mo siya, and then they also have sauce. Now, yung likod ng veggie balls cart, meron pong nakita si Daddy na this is what we call the boat noodles. Boat noodles kasi when they first introduced this boat noodles sa mga tao, mabibili po ito sa mga nagtitinda na nasa boat talaga, sa bangka, as in literal na bangka. That is why they decided to have yung floating market inside Icon Siam kasi dyan mo makikita maraming boat noodles na binibenta. If you check it, we just learned, or I just learned kasi na nung una, pag tinikman mo, hindi siya ganun kasarap kasi parang walang lasa, but you have to put spices or kung ano man ang gusto mong ilagay para magkaroon siya ng lasa. And this is grilled squid na meron maraming pwedeng spicy, pwedeng hindi. So, ayan, pwede ka ring mamili dyan. And by the way guys, sa Chinatown, dito mo makikita yung mga Michelin foods na kung saan very famous kasi talagang masasarap siya. Mostly ng mga nandito sa Chinatown, yung mga foods nila Michelin ang tinatawag nila dito. So, ayan. Habang nagpipicture-picture pa si Ate Renren at ang photographer si Bunso, kami ni Daddy, na-encounter namin itong mga fruit juices na iba-iba. So, it's up to you kung alin man dyan ang gusto nyong bilhin. And then, they also have buko juice, by the way. At yung buko juice, if you notice, makikita ninyo, maganda yung lalagyan niya. Kasi you get to carry it na hindi ka mahihirapan. Ayan, ayan siya guys. So, as in, masarap naman talaga siya. And, marami kayong madadaanan dyan ng mga pagkain, mga juice, iba-iba. But, if, kung ako tatanungin ninyo, might as well go there at least 5 or 6 p.m. kasi po ang bukas nila normally is 6 actually 4 p.m. bukas na sila, pero hindi po kayo masyadong makakakita ng maraming mga foods na dapat nakahilera yan, nasa gabi, napakagandang tingnan daw. And that's actually based doon din sa mga videos na nakikita namin ni Daddy sa YouTube. So, nung time na pumunta kami, wala pa pong masyadong maraming stalls or carts na nagtitinda ng mga iba't ibang pagkain. Medyo kukonti pa lang at that time. But again, if you want to visit the Chinatown, I would advise na pumunta kayo doon ng 6 p.m. onwards kasi talagang mas marami kayong makikitang foods or stalls ng foods na mag-i-enjoy naman kayo. Now, we actually enjoyed when we went there during this time. Ayan, so makikita nyo yung mga famous na hindi ko alam kung anong tawag sa mga to, mga exotic na fina-fry nila
Actually, titignan yung ganyan yan guys, pero mahal, as in mahal. Yung isang container lang na maliit is 50 baht. So, sabi ni Ate Renren sa akin dyan, if I wanna try it, sorry, pero hindi ako nag-try kasi hindi ko naman alam kung magugustuhan ko. Sayang naman ng 50 baht. So, ayan. Pero, okay naman si Kuya. We were able to take photo or video yung mga paninda niya. So, ayan. 'Di ba? Parang iniisip mo pa paano kayang papasok sa bibig ko to kahit sabihin mo ng luto na. Although crunchy daw siya, it looks like naman talaga na crunchy sila. So, ayun. Ito po yung medyo papasok sa loob ng palengke. That is why wala kayong masyadong makikitang mga foods dyan, kundi mga paninda. May mga sapatos, may mga damit. Ayan. So, doon lang sa hilera doon sa labas na kung saan nagdadaanan talaga yung mga sasakyan, mga bus, mga jeepney, mga tuk-tuk. Tuk-tuk po is para siyang tricycle, pero iba yung design niya. So, mamaya makikita nyo rin yon. Ayan. So, naghahanap actually kami ng fried chicken para kay Bunso. But, actually, nakakita kami but we chose not to buy dahil mas gusto namin yung nandun sa labas na kasi nakikita mo talagang mainit pa niluluto, bago. Ayan. So, lakad-lakad. Ayan, yan yung mga fried chicken, iba-ibang klase ng fried, na merong parang lumpia, na gulay. Ayan. So, tinanong namin dyan si Bunso if gusto na niyang bumili. Sabi niya, wag na muna. So, naglakad-lakad na naman kami palabas. So, this is actually yung disadvantage na pupunta ka dyan ng maaga. Wala ka pang masyadong makikita talaga na nakalabas na mga carts na nagtitinda ng pagkain. Mostly, ayan, para siyang palengke-like lang talaga ng mga nagtitinda ng ng mga damit, mga sapatos, mga slippers, mga Crocs. Ayan. So, and for some of you na gustong malaman how we went here from Victory Monument, we decided to ride a Grab na I think, kung hindi ako nagkakamali, 30 to 35 baht per head. Pero if you take the train, parang medyo matatagalan because i-consider mo yung paglalakad mo from the station going to the Chinatown. Ayan yung kastanyas, kung paano siya niluluto, pinapakita rin. So, very common din sa kanila yung kastanyas, mga nagbebenta ng kastanyas. Ayan, so, nasa malaking lalagyan po yan. And then, lakad-lakad na naman. So, you'll notice, puro mga tindahan din na mga jewelries. Ayan yung mga alimango na ang tataba ng laman. And marami kayong mabibili dito. Pero if you really wanna enjoy it, ayun, sabi ko nga, punta kayo ng 6 p.m. Although, you have to consider na marami talagang tao sa gabi. Because most of the times, yun talaga ang bukasan nila na makikita mong marami talaga nakaparada dyan. And then, may mga fruits din. Ayan, yung mga nakikita nyo yan, mga fruits yan, na nabibili rin dito sa Pilipinas. May rambutan, iba-iba. Ayan yung tuk-tuk sinasabi ko sa inyo guys. It looks like a tricycle, pero actually motor siya. And then sa likod, ayan, may isang medyo mahabang upuan kung saan uupo ang pasahero. Now, if in any case na you decided to you want to experience na makasakay ng tuk-tuk, just make sure guys na tatanungin nyo muna si driver kung magkano. Because I have to admit na meron mga nagtitake advantage, lalo na pag nakita nilang mga dayo kayo or dayuhan kayo or foreigner kayo na nagta-travel, they take advantage. Talagang minamahalan nila. So, based sa experience namin, ang ginagawa po namin, pag sinabi niyang
400, ang tawad na ginagawa talaga namin ni Daddy is kalahati. Because most of the times, papayag talaga sila. So, for 400, nakikipag-bargain kami hanggang 200. Which is, syempre, sa isip mo, tatansyahin mo, malayo ba itong pupuntahan mo or hindi. So, tatawad ka talaga. You have to. Kasi marami rin nagsasabi na pag sinabi ni tuk-tuk driver na ganito ang ano niya, ang presyo ng sisingilin niya sa'yo, syempre hindi ka naman agad papayag. Pero not only sa mga tuk-tuk driver na pwede kayong tumawad, guys. Sa mga binibili nyong kahit anong items, whether sa mall sa Bangkok, may chances kayo to bargain sa mga prices nila. And ito, guys, yung roti na nagustuhan talaga ng anak ko kasi it's really delicious. Banana and may butter siya, and then may egg, and then pagkaluto, lalagyan niya ng condensed, or sometimes nilalagay nila yung Nutella. So, masarap talaga. I'm sorry. Parang nakalimutan ko lang kung magkanong binayaran namin sa roti nung bumili kami. So, ayan. Pagkaluto niyan, ilalagay niya yan sa isang container after lagyan ng condensed. And then, slice niya yan into square para makain mo siya ng maliliit. So, mupo pa kami actually dito sa tabi ni ate. Mabait naman siya. Hanggang sa nahintay naming maluto. So, mupo kami habang nagpapahinga. Kinain ni Bunso yan. And, actually, hindi lang naman dito makikita si roti. Yung food na yan. Marami rin, kahit na hindi sa Chinatown. Meron sa mga malls, pwede ka rin umorder niyan. Ayan, so, after niyang gawin, makikita nyo, ilalagay niya sa isang lalagyan, and then, lalagyan niya or slice niya muna into squares na maliliit, and then, lalagyan niya ng condensed. But for some, ang nilalagay nila is Nutella. Matamis talaga siya, matamis talaga. Ayan, so, ayan siya, guys. Diba? Parang ang sarap-sarap niya. Tapos yung banana is matamis din. So, ayan guys. And I think this is the end of the video. Again, please do subscribe to our YouTube channel. And paki-click na lang po yung like if you like the video. And share it to your friends, families. And again, thank you so much. And we'll see you in our next video. Bye and God bless.